Minamahal kapatid, ating kapamangaral, beloved co-preacher, Brother Bobby, and praise God. Nagmamahal ay minsanan pang dumalangin upang tayo pong namahal ay gabay at patubay ng ating dakilang Diyos sa ating isasagawang pag-aaral, pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, misanan pa sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagan na pastor at time prophet, muli ang bawat isa sa amin ay tao sa puso nagpupuri, nagpapaabot ng dakilang pasalamat na muli namin ipaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa marilag at mga pangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihingi ng balkahabagang kapatawaran sa manasumpungan na manasabi na isip na kilusman, hindi mo kinalugdan. Patawan bawat sa amin, pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ito ng paghahayag ng iyong banal salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi. Sa ganang sa akin, wala akong magagawa. Malinaw pong paunawa ang kahalagahan ng iyong banal salita sa lahat ng kikinig sa mga oras ito. Kaya sa mahat pagpala ito po, sama dalang sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyo o asanas, lumayas ka sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot ng isang taas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilat parangal, una tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginangan na Pastor of our daily beloved evangelist, Will T. Stadran Meda, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay at sa lahat ng kabalikat sa mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories sa ating beloved San Pastor, mga turot aral, naging mabuting bagay sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal mga bisita. Welcome po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. At ganoon din po pagbati sa ating pong beloved Minister Rick Malyari and beloved kids. And praise God. Ating beloved Mark and beloved Maine. Purihin pa ang dakilang Diyos at ating beloved po and ating beloved Siren. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal. Happy 32nd Church Anniversary, Marilao Outreach. Amen? Amen? 32 taon na punong-puno ng pagpapala, himala na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Na mahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Wala na pong ibang lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos, kundi tayong kinahabagan at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Biblia nagsasabi na tayo pong minamahal ko ay totoong pinili ng ating dakilang Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa ating dakilang Diyos, kundi mismo ang ating dakilang Diyos ang siyang pumili sa bawat isa sa atin. Pakibasa po. Dito po sa Juan 15, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. At akin kayo inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatila ang iyong bunga, upang ang iyong, anuman iyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay may ibibigay niya sa inyo. Amen. Dito sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Tayo po ang mahal na pinagkatipon ng ating dakilang Diyos. Biblia nagsasabi ng mahal ko na tayo po ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pinili ng ating dakilang Diyos na buhay na mahal. Amen? Hindi po tayo ang pumili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mismo ang ating dakilang Diyos ang siyang pumili sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi, mahal ko, upang tayo ay mga pahamak. Amen? Tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Biblia nagsasabi ng mahal, unang Tesalonica 5:9, mahal ko, upang tayo italaga ng ating dakilang Diyos sa pagkaligtas.
Amen? Hindi sa galit minamahal, kundi tayo namahal ay tinalaga ng ating dakilang Diyos sa pagkaligtas. Amen? Yan po ang katawagan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Upang magkamit po tayo namahal ng pangakong dakilang kaligtasan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po kinamahal ang layunin ng ating dakilang Diyos kinamahal. Kung bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos upang tayo italaga ng ating dakilang Diyos hindi sa galit, kundi talaga po tayo ng ating dakilang Diyos sa pagkaligtas. Amen? Dahil mahalaga sa ating dakilang Diyos ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi nalulugod ang ating dakilang Diyos naman na tayo po ay tutungo doon sa tinatawag na pagkapahamak, kundi ang kaluguran ng ating dakilang Diyos, tayo naman ay makasama ng ating dakilang Diyos naman ko doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dakila ang Diyos na mahal. Mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa ating mahal ko, mangyayari at magaganap na mahal ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating sinasampalatayanan, Biblia nagsasabing mahal ko, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay hindi salita lamang. Itong mahal ko ay nilalakipan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po kinamahal. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang Kabanata 4, ang talata po ay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat hindi ko kinakaya ebanghelyo, sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos sa kakaligtas sa bawat sumampalataya, una sa Hudyo, ganun din sa Grego. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang salita ng ating dakilang Diyos na mahal ko, na patuloy na ipinapahayag ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kanyang salita, Biblia nagsasabi, ito ay hindi salita lamang, kundi ito yung mahal ko ay sinasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Roma 1:16, ang ebanghelyo, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay kapangyarihan ng bawat isang sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't napakapalad po natin, minamahal. Tayong lahat, minamahal ko na itong sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen? Tayong naman ay sasamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapangyarihan, alisin kang minamahal ko sa kabiguan. Kapangyarihan, minamahal ko, alisin ka sa kawalang pag-asa. Amen? Kapangyarihan, alisin ka sa sakit at karamdaman, problema, kabigatan, bisyo, minamahal ko. Yan po ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? At yan pong minamahal ay pinatunayan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa amin. Bago kaming minamahal ko, tinawag ng ating dakilang Diyos na andyan po kaming minamahal sa sakit at karamdaman. Na andyan po kami sa kabiguan. Nasa kawalang pag-asa ang aming buhay. Nasa problema, kabigatan, bisyo ang aming buhay. Subalit ang aming tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili namin tagapagligtas, minamahal ko, yung kabigatan namin, binigyang kagaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kabiguan namin na mahal ay binigyang pananagumpay ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ibig sabihin, lubos po kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang ebanghelyo na mahal. Ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos ay punong-puno ng pagpapala. Amen? Yan ang salita ng ating dakilang Diyos na mahal. Hanggat ikay lumalapit sa ating dakilang Diyos, Biblia nagsasabi na mahal ko, ang Diyos din ay lalapit sa iyo. Amen? Hanggat ikay tumatawag sa Diyos sa katotohanan, Biblia nagsasabi, ang Diyos ay malapit sa kanila na tumatawag sa katotohanan. Amen? Pakibasa po kinamahal. Sa aklat ng mga awit, 145, 18 hanggang 19. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Amen.
Pakisabay na po yung isang minamahal. Dito sa aklat ng Henesis, Kabanatang 17, mula sa talatang 4 hanggang 8. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na natipan walang hanggan na akong magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. Talatang 8. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po nating malakas. Malakas sa marating sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na may kagalakan. Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos, sinamahal. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Hanggat patuloy tayong lumalapit sa ating dakilang Diyos at tumatawag sa ating dakilang Diyos sa katotohanan ng mahal ko, kailanman ang ating dakilang Diyos ay hindi lalayo sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal, hanggat tayo may tumatawag sa ating dakilang Diyos, mahal ko, Biblia nagsasabi, 145:18 hanggang 19 ng Salmo, ang ating dakilang Diyos ay malapit sa kanila na tumatawag sa katotohanan. Kanya tutuparin ng mahal ang nasa nilang mahal ko na nangatatakot sa Kaniya. Amen. Ang Diyos ay malapit sa atin. Amen. At siyang mahal ay patuloy na ipinadarama ng ating dakilang Diyos at ipinapakita ng ating dakilang Diyos sa bawat isang lumalapit sa ating dakilang Diyos sa katotohanan. Amen? Na andiyan mahal ang mga dakilang patotoo. Amen? Narinig po natin mga patotoo ng ating minamahal kapatiran. Na naandyan sila sa matinding kahirapan, naandyan sa matinding karamdaman ng mahal ko. Wala nang pag-asa sa buhay ng mahal. Katulad ng mahal, yung patotoo ng ating minamahal kapatid, ang ating beloved brother, Restituto Eli Horden ng mahal. Ang kanyang karamdaman ay karamdamang wala ng kagalingan. Colon cancer ng mahal. Tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay. Pinauwi ng mahal mula sa hospital. Pinauwi na siya ng mahal doon sa kanyang tahanan. Dahil walang magawang mahal ang mga doktor. Ang gamot ng mahal hindi na tumatalab sa kanyang katawan. Kaya tinaningan na siya ng doktor sa kanyang karamdaman at doon na lang po siya, mahal ko, nag-aantay. Hindi na kagalingan. Doon na lang po siya nag-aantay sa kanyang tahanan, mahal ko, ng kamatayan. Dahil meron na po siyang taning sa kanyang buhay. Wala po siyang makita, mahal, na kagalingan sa medisina. Wala siyang makitang kagalingan, mahal ko, sa mga dalubhasang doktor. Wala na pong kapag-apag-asa. Lumalakad na po siya sa kadiliman, mahal. Subalit isang araw, mahal ko, nang siya'y napaabutan ng dakilang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng banal na misteryong ito ng Jesus Miracle Crusade sa pangunang panalangin, pagluhod ng ating minamahal at ginangan na pastor ng mahal, beloved San Pastor ng mahal, ang ating minamahal kapatid ng mahal, siya po'y napaabutan ng paanyaya at siya pong minamahal ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At hindi pa po minamahal nagtatapos doon. Ang ating minamahal kapatid, minamahal, palibas siya po, minamahal ko, ay kaanib sa isang malaking relihiyon. Hindi po siya basta-basta naniwala, minamahal. Nakakamtin niyang, minamahal ko, yung dakilang pagpapala, kaloob, kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon ay pinapangalan ng ating minamahal at ginangan na pastor. Siya po, minamahal, ay humiling sa ating dakilang Diyos na kung totoong minamahal ko ang banal na ministeryong ito sa pangunang ating minamahal at ginagawa na pastor. At siya'y maniniwala lamang kung yung oras din na yun minamahal ay magpaulan sa kanyang harapan ang ating pinakamamahal na Panginoon.
At ano po ang ginawa ng ating dakilang Diyos na mahal? Dahil siya ay mahalaga. Hallelujah, mahalaga ang kaligtasan ng mahal. Hallelujah, na dapat niyang makamtan kaloob ng ating dakilang Diyos. Ano po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong naman? Yung oras din na yon, nagpaulan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating mahal kapatid na mahal na buo po ang kanyang pananampalataya. Amen? Na dito sa pananaministeryong itong mahal ay totoong Diyos na mga Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hari na mga haring na mahal na may kapangyarihang magpagaling sa kanyang sakit at karamdaman. At ang ating minamahal kapatid na mahal ko, siya po ay tumanggap sa ating dakilang Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pananampalataya, walang pag-aalinlangan, siya po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos niya pong tanggapin ng ating dakilang Diyos, isinagawa niya pong minamahal ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ikapagpapatawad ng mga nagawang pagkakasala. Dahil yung karamdaman ng mahal na nagpapahirap sa kanya, bunga ng kasalanan. Amen? At nung tinanggap niyang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at tinanggap niyang mahal ang kapatawaran sa kanyang kasalanan, yung karamdaman na bunga ng kasalanan, pag-aw niya sa tubig ni mahal, paglabas niya sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ang kanyang karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kanyang colon cancer, minamahal, inalis na ng ating dakilang Diyos. Kailan yun, minamahal? 1990s. Imagine niyo po, minamahal. Buwan na lang. Kulang-kulang na 3 buwan na lang, minamahal. Ang tanig sa kanya ng doktor, mamamatay na siya. Pero kung bibilangin natin na mula noon hanggang ngayon, ilang taon na minamahal? Almost 30 years na minamahal ang idinagdag sa kanyang buhay. Amen? Dahil sa Diyos ay walang imposible. Amen? Sa Diyos ay walang imposible. Amen? Lahat ng bagay na mahal, kayang gawin ng ating dakilang Diyos sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating minamahal kapatid, hanggang ngayon minamahal, totoo nagtatamasa ng dakilang pagpapala nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? Hindi lang po siya pinagaling, pinag-ingatan pa po siyang minamahal sa disgrasya, sa kunan na nangyari sa kanyang buhay. Bakit minamahal? Bilang taxi driver minamahal, siya po ay madalas sa kalye. At ayon sa kanyang patutuong minamahal, yung lugar na kanyang binabagtas ay pataas, pabundok. At nasa unahan niya, yung 10-wheeler o yung trailer bed, mga namahal. Mahaba po yung mga 40-footer po yun. At yung nasa likuran niya, 10-wheeler na rumaraga sa rin, papunta sa kanya. Sa hindi inaasang pagkakataon, minamahal, yung trailer na wala ng preno. Walang ibang mangyayari, minamahal, kundi rumagasa din, papunta sa kanya, pababa. At ganun din yung 10-wheeler, rumaraga sa rin, papunta sa kanya. At wala pong ibang mangyayari sa kanyang minamahal, kundi nag-aantay na sa kanyang kamatayan. At alam niyo pong inamahal, bago dumating sa kanyang harapan o sa kanyang likuran ng mahal, yung 10-wheeler at saka yung trailer ng mahal ko, siya'y dumalangin sa ating dakilang Diyos na siya'y pakaingatan, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano po ang nangyari ng mahal? Nang tumama na sa kanyang mahal, sinalpok na siya ng 2 truck ng mahal, na sandwich po siya. Ano po ang nangyari sa kanyang taxi? Parang sardinas na pinitpit, mga mahal. Kung iisipin mo, wala na talagang buhay na maliligtas, mga mahal ko. Yung pangyayari na yun. Subalit ang ating dakilang Diyos ay Diyos na buhay at mga pangyayarihan. Bakit, mga mahal? Dahil ang ating mahal kapatid, bago pa man tumama sa kanyang mahal, yung mga truck na mahal ko, bago pa man siya isandwich sa mga truck na mahal, siya'y dumalangin sa ating dakilang Diyos, sa ating Diyos sa buhay na mahal, sa pangunang panalangin ng ating minamahal, kinagawa ng pastor na mahal ko, siya'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung binangga na po siyang minamahal, tiningnan ng mga tao yung laman ng taxi kung nasaan. Sabi ng mga tao, isa lang ang sigaw ng mga tao, patay. Subalit nang tiningnan nilang minamahal yung taxi minamahal na durog, wala po silang nakitang tao. Saan po nila nasumpungan yung taong minamahal? Naandun sa kabilang kalye, nakaupo. Amen? Naandun po sa kabilang kalye, nakaupo, minamahal. Hallelujah.
At kung tatanungin mo yung ating minamahal kapatid, minamahal, kung bakit siya inaam doon sa kabilang kalye, siya mismo, hindi niya po alam kung paano siya nakatawid doon naman sa kabilang kalye. Amen? Isang bagay lang minamahal na may katotohanan, iningatan siyang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan ang ating dakilang Diyos na mahal, ay Diyos na buhay na nag-iingat ng kanyang mga banal. Amen? Kaya't wala na po tayo mga mahal dapat ipag-alala pa sa ating buhay. Amen? Alisin na po natin sa ating buhay naman yung pag-aalinlangan ng mahal. Amen? Dahil ang panalangin ng ating minamahal at ginagawa na pastor, ang kapangyarihan ay binigay ng ating minamahal na Panginoon sa ating beloved pastor. Ang anointing na ibinigay ng ating minamahal na Panginoon sa ating beloved pastor, yan po ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen? Katulad din mahal ng ating minamahal na Prophet Eliseo. Sa kanyang kapanahunang mahal, siya po ay binawian ng buhay. Siya ay dinala na ng ating dakilang Diyos doon sa kalangitan. At yung kanyang katawan lupang mahal ay nilibing dito sa lupa. At ano po ang nangyaring mahal? Pakibasa. Sa aklat po ng Ikalawang Hari, Kapitulo 13, ang bersikulo po ay 21, ganito po ang pagkasabi. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki, na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong, at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo, at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang ating minamahal prophet Eliseo, siya po ay binawian ng buhay. Siya po inilibing na mahal ko. At sa mahabang panahong na mahal, dumating na po siyang na mahal na nawala ng kanyang laman sa kanyang mga buto. At dumating mo naman ang pagkakataon na meron ding inilibing doon sa kanyang tabi. At ang inilibing na mahal, yung binawian ng buhay sa kanyang tabing na mahal, nasaging yung kanyang buto. At yung bangkay na mahal, na nasagi doon sa kanyang buto, ang taong na mahal na namatay, ito ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit yung mahal? Dahil pinanatili ng ating dakilang Diyos ang panalangin, ang kapangyarihan, anointing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating minamahal na Prophet Eliseo. Amen. Ang anointing power, mga mahal ko, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, yan po ay pinanatili ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na propeta. Amen. Ganon din po sa panahon nating na mahal. Amen. Pinanatili din po ng ating dakilang Diyos ang panalangin, anointing, kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating minamahal at ginagawa na pastor. Amen? Amen? Kaya sa ating panalangin na mahal, hindi po dapat mawalang na mahal yung sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagawa na pastor dahil dyan po lalangisan ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Hindi po mawawala yung mahal. Yan po ay mananatili magpakailan, kailan pa man. Amen? Ang lupang na mahal ay lilipas. At lahat ng bagay ay lilipas. Subalit ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay mananatili magpakailan, kailan pa man. Amen? Kaya lubos po tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos na mahal. Tayo mga pinili at kinahabagan ng ating dakilang Diyos, tayo lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panatiliin po natin na mahal, patuloy po natin pagtibayin mga mahal ko, yung katawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na kasulatan, Hebreo 3:15. Sa mga Hebreo 3:15, ganito po ang pagkasulat. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatiksin ang iyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ulit talata, 1 Timoteo 1:2. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Biblia nagsasabi na tayo mga pinilit kinahabagan ng ating dakilang Diyos, na mahal ko. Tayo nangaligtas sa biyaya. Ito hindi sa ating sariling kalakasan. Ito naman ay pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sinasabi ng mahal? Upang mapanatili po natin ang dakilang pagpapala ng ating dakilang Diyos na mahal hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Biblia nagsasabing na mahal na wag po nating pagmamatigasin ang ating puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po nating buksan na mahal ang ating puso sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil tayo tinawag natin dakilang Diyos, hindi sa ikapapahamak na mahal ko, hindi sa galit na mahal, tayo tinawag natin dakilang Diyos upang kamtin po natin ang dakilang kaligtasan. Amen? At dahil napagtibay po natin ang bagay na ito sa harapan ng ating dakilang Diyos at totoong mapagyaman po natin ang bagay na ito sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Unang Timoteo 1:12 na ang sinasabing na mahal ko, tayo pong namahal kailanman ay hindi na mapawawalay pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa unang Timoteo, Kabanata 1, ang talata po'y 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Kailanman ang Diyos ay hindi na hihiwalay pa sa bawat isa sa atin. Amen? Patuloy lang po tayong mahal magtapat sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil Biblia lang sabi na kung tayo patuloy na magtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong ilalagay ng ating dakilang Diyos sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mahal, ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagpalang Diyos. Dakilang Diyos nating pinaglilingkuran na kailanman siya nagsabi, hindi niya po tayo iiwanan. Hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayong aarugain, aariing ganap ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo umawit, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga kamanghamang gawa na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kadakilaan mo sa bawat isa. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Dapat kang purihin, pasalamatan, O Diyos. Dapat kang luwalhatiin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Habang pinapurihan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating dakilang Diyos naman. Habang pinapurihan po natin ang ating dakilang Diyos. Akin na po pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pinapagkapatid, ang ating kapamangaral, ating beloved Norwegian Brotherhood, at po sa ating altar call, Team Rescue. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. It is Jesus. It is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kahit minsan di na mahirap ang kabanggaran kang mahatiyan. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng
dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved singers, sa ating mga minamahal na mga baguhan. Kayo po'y tunay na pinagpala sa araw na ito. Sapagkat alam namin, ang Diyos mismo ang nagdala rito sa inyo sa buong katotohanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating dakilang Diyos, kung inyong isugo ang inyong buhay, kayo rin po'y pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kayo po'y naging saksi kung paano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mananampalataya sa ministeryong ito. Inyo pong napakinggan ang mga kamanghamanghang bagay, mga imposible sa tao, subalit sa Diyos ay walang imposible, na ito lamang ay tanda at pagsasakatuparan ng naaayon sa banal na kasulatan. Kaya't narito po ang apat na reglamento na ito po'y kinakailangan yung tanggapin upang mabuksan ang dungawan sa langit at kayo man din ay magmana ng buhay na walang hanggang. Ang una ay ang pananampalataya, na kinakailangan kayo po'y sumampalataya naman nag-iisang Diyos na bumaba sa langit, nagpakilala bilang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo at muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos lamang, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang pagsisisi, na kinakailangan pagsisihan mo ang iyong mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, mula nang kayo po'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sa panahon na nakita ng ating dakilang Diyos na nais nyo nga pong maging banal sa harapan niya, kayo rin ay tutulungan at pagpapalain ng ating dakilang Diyos. At ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ang sabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang panghuli, pangapat, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Na sa panahon ng inyong pagdadalo, kayo po'y nagsusumikap na sundin ang banal na kalooban ng Diyos. Ang bautismo sa Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng mga iba't ibang wika, ito rin po ay sa inyo sa takdang panahon ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, kindly po, pakitaas ng ating kamay, tanda po ng ating pagsuko sa ating dakilang Diyos. Kayo po sumunod sa maikling panalangin. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip, hanggang sa mga oras na ito, humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo. Mula ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik, tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kitang mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At ugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus, akin dalangin. Amen and amen. Manatili po makataas ang ating mga kamay. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangunot panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Your in-time private ugad, malapin na narito po, malapin noon. Hallelujah. At ang mga kaluluwa, taos pusong tumatanggap sa iyo, malapin noon. Iligtas mo po sila, malapin noon. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sampo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We pray in Jesus' name.
Amen and amen. Kaya't sa ating mga minamahal na mga baguhan, kayo po ay wag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi niyo po na isasagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ito po ay libre, wala pong bayad upang tayo lahat sama-samang pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kaya para sa ating prayer for the sick, akin na pong tinatawagan ating beloved ordained preacher, Louie Angeles, para sa ating prayer for the sick. Amen. God bless you sa ating beloved corporate chair, Brother Hope. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga pangailangan. Ito po ang pagkakataon na ating hinihintay ng ating Diyos sa langit ay tutugon sa ating panalangin, sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ating isasagawa, itaas niyo po ang inyong kaliwang kamay, mga minamahal. Nakataas ang ating kaliwang kamay bilang point of contact na ating sinampalatayanan ng ating Diyos sa langit ay tutugon sa ating panalangin. At ang ating kanang kamay, yung ating kanang kamay, ipapatok natin sa ating mga ulo. At bangkitin niyo po ang inyong makaramdamang taglay, kung ano man yung karamdaman, kung ano man yung problema, makahirapan sa buhay, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayo po sama-samang manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Evangelist Will de Almeida, end-time prophet of God, natin mga anak, kasama namin maraming baguhang itong dinamos sa ito ng beya sa araw na ito. Kami lubos nagpapakumbaba, kabagan po kami patawarin sa lahat po ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala sa aming kahinaang na pagbigyan, pagsalangsang sa ibang kaobar, lubos at labis po kami nagsisilugad, dalangin po namin panghawakan mo kami ihanda sa iyong dakilang pagbabalik, mahal na Panginoon, bago sa aming pangailangan, patuloy namin sinasamo, malapay inaangkin, ang kalusugan, katatagan, kalubos sa mga beloved children, patuloy na pangunahan yung banal iglesia, malapay noon, at abutin mo ang aming pangailangan, panghawakan mo bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, banggitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, cast out from us complete healing ito in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pain, problem, watch, and clutches of the devil, cast out, be bound into hell, and be there forever, complete healing and deliverance right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, pinalayas na natin masasamang espiritu. Ang sabi natin, cast out and be bound into hell and be there forever. Meaning to say, lahat na masamang espiritu at karamdamang problema ngayon ay nasa impyerno. Para hindi na babalik sa atin, uuwi tayong may galak at sayat kalusugan, taas ang ating dalawang kamay. At habang nakataas ang ating kamay, tayo ay sisigaw ng sabay-sabay, sabay talon, 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Yan ang sinasabing pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Taas ang mga kamay at sabihin natin ng sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord God, for the sweet holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life. We exalt thy holy name, Lord God, thou art our Savior, our great provider, our great healer, thou art the answering God. It's not to anger, but plenteous of mercy, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhang nasa harapan, ang bilang nyo ay 198. At ang 99 sa inyo ay nabautismuhan na. Yung nabautismuhan na, mga minamahal, ay pinagpala kayo lubos ng ating mahal na Panginoon. So ang nabautismuhan ay 95. As of
339 kanina. So nasa 198 kayo, nabautismuhan natin 95, mga minamahal. Ay, yung nabautismuhan na pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang ibig kami sabihin kasi noon, napatawad ang inyong kasalanan. Kaya kung kayo'y magpatuloy maglingkod sa Diyos, yung karamdaman nyo, kagaya kanina, yung pipi at saka bingi, mga minamahal, instant healing siya. Kasi wala siyang naririnig, hindi siya makapagsalita. Ang taong walang naririnig, hindi siya makapagsasalita kasi wala siyang napapakinggan. Pero kanina, kahit papano, nakapag-hallelujah, praise the Lord siya. Yung ating beloved tatay, mga minamahal, mahina ang katawan niya dahil putol ang kanyang paa. Siguro dahil may diabetic siya, meron siyang diabetes, mga minamahal, pero nung siya'y dinala doon sa ating baptismal area, siya po'y iyak ng iyak. Pagkatapos mabautismuhan, inulat-ulat niya yung kamay. Sabi niya, malakas na ako. Malakas na ako. Ang ibig kasi sabihin noon, napatawad ang kasalanan. Kaya pag nagpatuloy kayong maglingkod sa mahal na Panginoon, ang karamdamang umalis sa inyo sa araw na ito, hindi na ibabalik ng ating mahal na Panginoon. So, meron pa tayong hindi na bautismuhan. 198 kayo, hindi pa nabautismuhan yung 103. Sayang naman, mga minamahal. Pumunta kayo rito may karamdaman, hindi kayo nagpabautismo, hindi napatawad ng kasalanan, uuwi pa rin kayong may karamdaman. Matutulog kayo mamayang gabing may karamdaman, gigising kayong may karamdaman. Samantalang kung magpabautismo kayo, bago kayo umuwi, pag-uwi nyo, magaling na ang inyong karamdaman. Kaya magpabautismo, yung hindi pa nabautismuhan, at yung ating mga co-preacher, beloved co-preachers and prayer warrior, ay nasa harapan. Kayong mga baguhan, magpalehas kayo bago kayo umuwi. Kasi masyado tayo marami. Yung datihang kapatiran, lagi naman tayo naglehas. O wag na kayo magpalehas. Kawawa naman natin mga preachers, prayer warrior, wala pang kain yan. Para may anointing. O, okay? I-update natin ang ating nabautismuhan na ay 104. Yan na yung ating nabautismuhan, mga minamahal. Kaya yung mga baguhang nabautismuhan at hindi pa nabautismuhan, pwede kayong magpalehas, mga minamahal. Ang gagawin natin, hatiin natin bandang gitna, palehas, doon ang inyong exit. At yung banda rito sa ating right side, magpalehas kayo, doon naman ang exit. At ang sister na hindi pa nabautismuhan, doon ang ating baptismal area para sa sisters. At yung mga brothers, doon naman. Ang bautismo, libre, walang bayad. Ang kaligtasan, libre, walang bayad. At samantalahin ko ang panahon, God bless you po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating makatuwang, walang tulugan, mga minamahal, mga nag-sounding, mga nag-fasting, sa ating minyal, ating katulong, mga minamahal, na wala halos tulugan, pero wala naman tayong nasayang. Pinagpala tayong lubos na malapay noon sa pangunang panalangin ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At marami pong salamat sa mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Minister Rick, God bless you po, sa kanyang beloved children, sa ating beloved Kuya Mark, beloved May, sa kanyang beloved children, sa ating beloved po, beloved Shine. God bless you po sa inyong lahat. Tayo patuloy para sa ating announcement, ating beloved Father.